3,671. Ngayon, napakalaking dami ng star gravity ang kumalat sa paligid. Ang pakiramdam ni Dustin ay nagsimulang maingat na maramdaman ang paligid. Kasabay nito, ang mga pores sa ibabaw ng kanyang katawan ay bumukas. At ang aura ng kanyang chaotic heaven body ay malamang na lumabas sa mga pores na iyon. Unti-unti ring nag-activate ang mga substance sa katawan niya. Gumagana ang chaotic heaven body. Ang pagbabago na ang pakiramdam ni Dustin. Ang kakayahan sa pag-iisip. At ang pagkakaroon ng kaluluwa ay nagsimulang bumuti ng mabilis. Nobela. Pagkatapos, nagsimula siyang makakita ng mga ilaw at nakasisilaw na mga laso na lumulutang sa mabituing kalangitan ng universo sa paligid niya. Habang pinagmamasdan niyang mabuti, napagmasdan niya na ang mga makukulay na laso na ito ay gawa talaga sa mga mahiwagang rune. Ang mga rune na ito ay naglalaman ng pinakadalisay at pinaka-orihinal na batas ng bituin sa mundo. Ito ang batas ng bituin. Bukod dito, ito ay kabilang sa isang uri ng orihinal na magulong batas. Bulalas ni Dustin sa loob habang siya ay tuwang-tuwa at puno ng pananabik. Nalaman niya na ang batas ng bituin sa Star Palace ay kabilang sa isang uri ng orihinal na magulong batas. Sa lohikal na pagsasalita, tanging ang mga namamahala na Diyos lamang ang nakadarama nito. Sa kabutihang palad, taglay niya ang chaotic heaven body para maramdaman niya ito mismo. Naramdaman ang pagkakaroon ng batas ng bituin. Napagtanto ni Dustin na matagumpay niyang nagawa ang kanyang unang hakbang. Pagkatapos, sa pamamagitan ng kanyang kahulugan na kahulugan, maingat niyang naramdaman ang mga makukulay na laso na lumulutang sa nakapalibot na espasyo. Binibigyang kahulugan, impormasyon binabasa, at nauunawaan ang malalim at advanced na binubuo nito. Ang mga mahiwagang rune na bumubuo sa mga makukulay na laso ay nagtala ng tunay na diwa ng batas ng bituin. Kung nais ng isang tao na maunawaan ang batas ng bituin, kailangan niyang pag-aralan at unawain ang mga rune na ito ng maingat. Ang mga rune na iyon ay totoo sa katotohanan ng mga bituin ay orihinal na ang pinakamahiwaga at mahirap na mga bagay na maunawaan at maunawaan sa mundo. Kung ang isang premium grade na banal na Diyos ay mag-aaral at mag-decipher ng mga rune na ito, ito ay magiging kasing hirap ng pagbabasa ng isang libro na walang anumang scribble ng pagsulat. Gayunpaman, sa kanyang chaotic heaven body, tila nakita ni Dustin ang orihinal na magulong batas na pamilyar at malapit sa kanya. Bilang karagdagan, natagpuan niya ang mga makukulay na banda na may hangganan ng mga bituin na unti-unting lumutang patungo sa kanyang katawan. Nagkusa silang hawakan ang kanyang katawan nang hindi namumula sa anumang anyo ng intensyong pag-atake. Para bang binati ng kanyang pisikal na katawan ang mga matagal ng kaibigan dahil natugunan nito ang batas ng bituin. Nagkasundo sila sa isang friendly approach. Pagkatapos, biglang natuklasan ni Dustin na naiintindihan niya ang batas ng bituin. Sabay-sabay na bumuho sa kanyang soul sea ang lahat ng uri ng katotohanan at katwiran. Nakita ko, si Dustin ay nalulula sa isang malakas na pakiramdam ng kaliwanagan. Habang nauunawaan ang batas ng bituin, patuloy niyang sinundan ang mga yapik ni Enoch. Dinala siya ng huli sa kalaliman ng mabituing kalangitan sa universo. Ano? Parang nasense ko talaga ang star gravity sa paligid ko. Bulong ni Dustin sa loob-loob na kinikilig. Habang patuloy na lumalalim ang kanyang pag-unawa sa batas ng bituin. Bigla niyang natagpuan ang kanyang sarili na nakakausap din sa nakakalat na star gravity. Malaki. Ngumisi siya dahil hindi niya maitago ang saya. Okay. Sa susunod, hayaan mong subukan kung I absorb ang star gravity. Hinamon niya ang sarili sa isa pang pagtatangka. Sa ilalim ng kontrol ng kanyang isip, nagpakawala siya ng suction force para subukang I absorb ang star gravity sa paligid niya. Whoosh! Kaagad, tila naramdaman ng star gravity sa paligid ang puwersa ng pagsipsip na inilabas ni Dustin at nagsimulang bumuo ng maliliit na ripples. Ang mga butil ng star gravity ay gumagalaw palapit kay Dustin. Sa wakas, ang ilang tipak ng star gravity ay matagumpay na nasipsip sa kanyang katawan. Anong kakilakilabot na enerhiya? Muli niyang bulala sa kanyang isipan habang siya ay labis na namangha.
Ang star gravity ay iba sa star energy sa ordinaryong cosmos na naramdaman at nakatagpo ni Dustin noon. Ang star gravity sa Star Palace ay katumbas ng highly concentrated star energy. Ito ang pinakamahalaga at ang pinakadalisay na enerhiya ng bituin. Bukod dito, ang antas ng konsentrasyon ay alinman sa 100,000 beses, 1,000,000 beses, o kahit 10,000,000 beses. Whoosh! Whoosh! Lumipas ang mga sandali at patuloy pa rin ang pag-imbis ng star energy sa kanyang katawan. Ramdam ni Dustin na bumibigat ang kanyang katawan sa bawat segundo. Sinimulan niyang mapansin ang bigat habang ang gravity ng bituin ay medyo nagiging mabigat. Ang isang tipak ng star gravity ay halos katumbas ng bigat ng isang buong bituin. Sa tuwing sipsipin ni Dustin ang isang sipsip nito, halos ang ibig sabihin nito ay sumipsip ng masa ng isang buong bituin sa kanyang katawan. Hindi nagtagal. Tila hindi na kaya ng kanyang katawan. Hindi. Kung magtuloy-tuloy ito, baka sumabog ang katawan ko. Sa pag-iisip nito, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tumigil sa pagsipsip ng star gravity. Di ako maka-absorb ng sobra sa isang pagkakataon. Mukhang kailangan kong pinuhin ang star gravity sa aking katawan bago ako makapag-absorb ng higit pa. Kaya naman, sinimulan niyang pinuhin ang star gravity na katatapos lang sinipsip sa kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang sandali, napino na niya ang bawat onsa ng star gravity sa kanyang katawan. Tumalsik talaga ang lakas ko. Napabuntong hininga si Dustin habang tinitingnan ang kanyang nakakuyom na mga kamao. Ninanamnam ang sandaling lumakas ng husto ang kanyang lakas. Mukhang maganda sa katawan ko ang pag-absorb ng star gravity. Sa kasamaang palad, napakarami nito ay nagiging masyadong mabigat. Maaari lamang itong masipsip at mapino ng dahan-dahan. Gayunpaman, ang bilis ng pagsipsip ay kasing bagal ng pag-crawl ng pagong. Napakaraming star gravity sa palasyong ito. Kailan ko kaya ma-absorb ang lahat ng ito? Baka abutin ako ng tuluyan. Buong pusong umaasa si Dustin habang pinoproseso niya ang lahat ng nangyayari. Nandito na tayo, Leader Dustin. Biglang nagpresente si Enoch ng may pagmamalaki. Sa harap niya ay isang malaking parisukat na lumulutang sa kailaliman ng walang hangganang universo. Ang parisukat ay simple, ngunit naglalabas ng pakiramdam ng tahimik na kamahalan. Inihakbang ni Enoch ang kanyang mga paa sa plaza kasama si Dustin. Lumingalinga si Dustin sa paligid at nakita niyang kasing lawak ng isang kontinente ang parisukat. Sa gitna ng plaza, mayroong isang malaking altar, kung saan nakatayo ang isang matangkad at mukhang matibay na estatwa. Isa itong estatwa ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na may balingkinitang katawan at gwapong mukha. Ang kanyang mga mata ay tila buhay, na may libo-libong bituin na lumulutang sa mga ito. Ang kanyang mga mata ay tila isang walang hangganang konstelasyon ng walang katapusang mga bituin. Isang napakaraming enerhiya ng bituin ang lumabas mula sa rebulto at natakpan ang buong parisukat. Pagbati, ninuno, nang mapadpad si Enoch sa plaza. Ang unang ginawa niya ay agad na lumuhad at gumawa ng ilang kawtaw sa rebulto. Sir, tumingin si Dustin kay Enoch at ginaya ito. Magalang ding yumuko sa rebulto. Ang unang ninuno ng Woklan ay isa sa nangungunang 4 na pinakamalakas sa Sea of Chaos noon. Siyempre, ang mga malalakas na tao ay palaging binibigyang paggalang. Napangiti si Enoch dahil natuwa siya sa inaste ni Dustin sa rebulto. Leader Dustin, itong Central Square ang pinakaligtas na lugar sa Star Palace. Kung gusto mong ma-absorb ang star gravity, maaari mo itong subukan dito. Siya ay tumingin bilang Dustin bilang siya pinahihintulutan sa kanya. Ang hindi niya alam ay bago pa sila makarating sa plaza ay sinimulan na ni Dustin na ay absorb ang star gravity. Napakatalino at mayamang batas ng bituin. Biglang binigay ni Dustin ang buong atensyon dahil naakit siya sa estatwa ng unang ninuno ng Woklan si Harvey. Nalaman niya na ang batas na inilabas ng rebeltong ito ay ang pinakasiksik, pinakamatalino, at pinakamalinis sa buong Star Palace. Sa isang iglap, nataman siya ng lubos na pagkahumaling dito. Nagsimula siyang pumasok ng hindi sinasadya sa isang estado ng pag-unawa habang nakaharap siya sa rebulto na hindi gumagalaw.
Ang purong batas ng bituin na inilabas ng rebulto ay nakakuha ng atensyon ni Dustin. Siya ay ganap na nalubog sa pag-unawa sa bawat maliit na bahagi nito. Leader Dustin. Ilang beses tumawag si Inek. Pero hindi sumasagot si Dustin. Posible bang, may natuklasan siya tungkol sa ating ninuno? Imposible. Naisip niya, si Leader Dustin ay hindi miyembro ng aming clan. Wala sa kanya ang bloodline natin. May biglang pumasok sa isip niya. May isang alamat na naipasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon sa Wu clan. Nakasaad dito na nakatago ang star skill sa loob ng statue ni Harvey. Tanging ang mga miyembro ng Wu clan na may purong dugo. Kahangahangang kakayahan sa pag-unawa o malaking swerte ang makakadama at makakamit ng kasanayang ito. Itinuon ni Inek ang kanyang tingin kay Dustin na may nakikitang pagkalito. Sa tingin ko ay hindi. Imposible para sa isang tagalabas na makabisado ang star skill. Inalis ni Inek ang posibilidad na iyon. Ako ay isang premium grade na banal na Diyos. Bukod dito, ako ang inapo ng ating ninuno. Gumugol ako ng mahabang oras sa pagtayo sa harap ng rebulto ng ating ninuno at sinusubukang maramdaman ang star skill na bigo. Ang binatang ito ay isang tagalabas at siya ay isang preliminary grade na banal na Diyos. Walang paraan para maramdaman niya ang star skill. Sigurado si Inek. Pagkatapos ng lahat, mahirap talagang paniwalaan na ang isang tagalabas ay maaaring maramdaman ang kanilang husay. Ano yan? Habang si Dustin ay nasa kalagitnaan ng pag-unawa sa batas ng bituin na inilabas ng estatwa. Alam niyang may espasyo sa loob ng rebulto. Napuno ito ng walang hangganang kumikinang na mga bituin. Doon, nakita niya ang isang medyo may edad na lalaki na nakatitig sa kanya sa langit. Siya ang ninuno ng Wu clan. Harvey Wu. Agad na nakilala ni Dustin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki para sa huli ay kamukhang kamukha ng estatwa. Hindi ikaw ang aking inapo. Bulong ni Harvey pagkatapos niyang masurvey si Dustin saglit. Nice to meet you, sir. I am Dustin Lin. Magalang na bati ni Dustin nang makilala ang presensya nito. Alam niyang sinusuri siya ng maigi ni Harvey mula ulo hanggang paa. Nakaramdam ng takot si Dustin. At tumindi ang balahibo niya na para bang nasa harap niya ang isang mabangis na hayop. Bagamat nasa katanghaliang gulang na lalaki ay isang bangkos lamang ng nasirang kaluluwa. Alam ni Dustin na siya ay isang mabigat na kalaban. Pagkatapos ng lahat, si Harvey ay isa sa mga nagtanong-apat na pinakadakilang master sa Sea of Chaos sa panahon ng kanyang peak. Hindi inaasahan ni Dustin na makikita niya mismo ang kaluluwa ng dakilang figure. Since you're not my offspring, how did you get here? Answer my question honestly. Mataray na tanong ni Harvey. Natatamaan ng tingin si Dustin. Siya ay tila kalmado, ngunit may isang tiyak na intensity sa kanyang mga mata na gumawa ng sinuman na ibuhos ang katotohanan. Siya ay nakatayong marangal at dominante. Kapag nalaman niyang nagsinungaling si Dustin sa kanya, baka gumawa siya ng hakbang laban sa binata. Sir, I can explain all this. Nagmamadaling sagot ni Dustin. Halos mautal-utal siya sa harap ng mabigat na figure. Ang Star Palace ay nasasakupan ni Harvey. Kaya ayaw siyang i-provoke ni Dustin. Kaya naman, detalyado niyang ipinaliwanag kay Harvey kung paano siya nakarating sa Star Palace. Natigilan sandali si Harvey. Nakikita kong nagsasabi ka ng totoo. Pinahahalagahan ko ang iyong katapatan. Sabi niya, sa antas ng lakas niya. Alam niya kaagad na nagsasabi ng totoo si Dustin. Hindi ko akalain na magiging ganito kaina ang clan natin ngayon at haantong sa ganito. Napabuntong hininga na sabi ni Harvey na mukhang dismayado. Noong siya pa ang namumuno. Ang Wu clan ay makapangyarihan at maunlad. Ngunit ngayon ay bumagsak ang kanyang angkan. Ang kanilang mga araw ng kaluwalhatian ay matagal nang natapos. Nakuha mo na ang atensyon ko. Marlon. Galit na sabi ni Harvey. How dare you slake my people and attack our ancestral land? Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa determinasyon. Kitang-kita ang mga bituin sa kanyang mga mata. Isang mabigat na star power ang lumabas sa kanyang katawan, na nagpalamig sa gulugod ni Dustin. Tapos, tinignan niya si Dustin mula ulo hanggang paa. Teka, tama ba ang nakita ko? Kahanga-hanga.
Binata, nakuha mo na ang Chaotic Heaven Body. Bulalas ni Harvey habang gulat na nakatingin kay Dustin. Yes, sir. Mayroon akong Chaotic Heaven Body. Matapat na sagot ni Dustin. Hindi nakakagulat na maaari mong unawain ang orihinal na magulong batas kahit na ikaw ay isang preliminary grade na banal na Diyos. Lumalabas na nakuha mo ang Chaotic Heaven Body. Kaya nga hindi naramdaman ng mga inapo ko ang pag-iral ko pero ikaw. Ang lahat ng ito ay may katuturan ngayon. Tumango si Harvey bilang pagsang-ayon. Bata, dahil nakuha mo ang Chaotic Heaven Body. Nakatadhana kang makamit ang malalaking bagay at magiging mas malakas ka pa sa akin balang araw. Nagpatuloy siya. Natutuwa ako, Ginoo. Mahinhin na tugon ni Dustin. Siguro nakatadhana na tayong magkita. Ang aking mga inapo ay humihina sa lakas at talino. Ngayon, ang lahi ng hayop ay nakatingin sa kanila. Nag-aalala ako sa kanila. Kumunat ang noo ni Harvey. Tadhana siguro ang nagtagpo sa atin. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang star skill. He then announced to Dustin. Ano? Talaga? Nagulat ito kay Dustin. Hindi niya napigilan ang kanyang kaligayahan matapos malaman na ang isang maalamat na master ay magbibigay ng star skill sa kanya. Ayon kay Enoch, ang star skill ay isa sa pinakamatalino. Makapangyarihang kasanayan sa martial arts sa Sea of Chaos. Dahil sa star skill na nakuha ni Harvey ang kanyang posisyon bilang isa sa mga top-notch master sa Sea of Chaos noon. Pero may kailangan kang gawin para sa akin. Protektahan ang aking mga inapo. Higit pa rito, kung nakita mo na ang ilan sa aking mga inapo ay may natatanging talento at dalisay na dugo. Ituturo mo sa kanila ang star skill. Ito ay isang mahalagang lihim na kasanayan ng aming angkan. Umaasa pa rin akong mamanahin ito ng aking mga inapo. Inilatag ni Harvey ang kanyang mga kondisyon. Ipinagbabangko niya ang kinabukasan ng kanyang angkan sa batang henyo na nauna sa kanya. Sir, may tanong po ako. Tanong ni Dustin. Sige lang. Sagot ni Harvey. Kung gusto mong mamana ng iyong inapo ang star skill, maaari kang personal na pumili ng isang tao at turuan siya. Bakit gusto mong gawin ko ito para sa iyo? Tanong ni Dustin. Anak, isa kang mabuting tao. Kung iba ang nasa posisyon mo, sana pumayag na sila at hiniling sa akin na ituro sa kanila ang star skill. Ngunit tinanong mo sa akin ang tanong na ito. It proves that you are a trustworthy man. Papuri ni Harvey. Nakaramdam siya ng panatag kay Dustin. Pinatunayan niya ang kanyang sarili na tunay sa kanyang mga intensyon. Ang star skill ay mahirap na master. Kung gusto ng isang tao na matutunan ito, kailangan ng isa na makuha ang kapangyarihan ng mga bituin sa kanyang katawan. Hindi ito matututuhan ng taong may mahinang talento. Kung hindi, siya ay mamamatay sa gitna ng kanyang paglilinang. Bukod dito, kapag ang isa ay nagsasanay ng star skill, kailangan niya ng isang tao sa kanyang tabi upang gabayan siya. Sa buong paglilinang, hindi maiiwasang magkaroon ng mga problema sa proseso na hindi malulutas. Kung gusto mong makabisado ang star skill, kakailanganin mo ang aking payo. Aabutin ka ng ilang sandali upang maunawaan ito. Pero hindi man lang ako maramdaman ng mga inapo ko. Not to mention na sumulpot sa harapan ko. At iyon ay isang mahalagang kinakailangan upang maibigay ko ang kaalamang ito sa kanila. Halos imposibleng turuan sila sa ganitong bilis. Paliwanag ni Harvey. Nakita ko. Tumango si Dustin. Nauunawaan kung bakit kailangan ni Harvey ang kanyang presensya upang maiugnay ang kaalaman sa kanyang angkan. Sir, ipinapangako ko sa iyo na gagawin ko ang lahat para protektahan ang Wooklan. Determinado niyang saad. Hinangad ni Dustin ang star skill. Kaya naman, sumang-ayon siya kaagad. Bukod dito, nakipag-usap na siya sa mga tropa ng Beast City upang protektahan ang Wooklan. At tiyak na ipagpapatuloy niya ito. Napakagaling. Binata, tuturuan kita ng star skill. Dahil nakuha mo na ang Chaotic Heaven Body, hindi magiging mahirap para sa iyo na makabisado ang star skill. Sige, kung ganoon, magsimula na tayo, sabi ni Harvey. Sige, sabi ni Dustin at naka-cross-legged at nagsimulang tanggapin ang mga turo ni Harvey. Leader Dustin,
Anong ginagawa mo? Naguguluhang tanong ni Inek. Wala siyang ideya kung ano ang kanyang ginagawa. Iyon ay, sa buong proseso, nakipag-usap si Dustin kay Harvey sa pamamagitan ng kanyang paglalarawan ng kahulugan. Kaya naman, hindi alam ni Inek na nakita na ni Dustin ang kanyang ninuno. Makalipas ang ilang saglit, nilingga ni Dustin si Inek. Baka kailangan kong manatili dito ng ilang sandali. Mahina akong sabi niya. Sandali lang. Natigilan si Inek. Tapos, kumikinang ang mga mata niya sa realization. Leader Dustin, may naramdaman ka ba? Nakaramdam siya ng sobrang saya at naisip niya ang star skill na matagal na nilang hinahanap. Marahil, may naramdaman si Dustin na may kaugnayan dito. Gayunpaman, hindi siya sinagot ni Dustin. Pagkatapos ng lahat, sinimulan ni Harvey ang kanyang mga turo. Well, I guess kailangan kong manatili dito kasama mo. Ungol ni Inek na may mapait na ngiti. May 3 matandang hayop at isang malaking grupo ng mga sundalo mula sa lahi ng hayop sa labas ng lupaing ninuno. Gustuhin man niyang umalis ay hindi niya magawa. Mabagal na lumipas ang oras habang naghihintay siya. 1 araw, 2 araw, 3 araw. Sa kabilang banda, nagkaroon ng kaguluhan sa labas ng ancestral land ng Wooklan. Sa turn, isang malaking bilang ng mga hayop ang umatake sa sinaunang hanay. Ang mga Diyos na may katamtamang grado at preliminary grade ang nanguna sa pagkubkob sa Taiman. Inalis nila ang kanilang mga magic treasures at ginamit ang lahat ng uri ng lihim na kasanayan. Samantala, personal na nanguna ang 3 matandang hayop. Bawat isa sa kanila ay naglabas ng mahiwagang kayamanan na kanilang pinili. Kinokontrol ito ng kanilang isip. At pagkatapos ay patuloy na binomba ang sinaunang hanay ng lupaing ninuno ng Wooklan. Gayunpaman, ang sinaunang hanay ay masyadong solid. Hindi ito nagpakita ng anumang senyales ng pagbagsak kahit hanggang ngayon. Dahil dito, medyo naiinip ang 3 matandang hayop. Ngayon, mahigpit na kinokontrol ng hukbo ng Beast City ang buong Blue Ocean Universe community. Nasecure na namin ang lahat maliban sa ancestral land ng Wooklan. Isang matandang hayop na may pulang galame sa buong katawan ang sabi sa malupit na boses. Gusto ni Lord Marlon na makapasok tayo sa ancestral land ng Wooklan at hanapin ang pangunahing pamana nito. Ang Star Palace. Baka kasi nakatago ang Star Skill sa Star Palace. Noon, ang Star Skill ay ang cultivation method na ginamit ni Harvey para magkaroon ng pangalan sa Sea of Chaos. Gusto ni Lord Marlon na makuha ang Star Skill. Sabi ng isang matandang hayop na may 2 sungay at 2 malalaking mata. Ngunit ang sinaunang hanay na ito ay masyadong solid upang masira. Tulad ng isang magulong shell ng pagong. Reklamo ng 3 matandang hayop. Mukha siyang tao. Ngunit natatakpan ng berdeng kaliskis ang kanyang katawan. At naglabas siya ng napakapangit. Demonyong aura. Don't worry. May oras pa tayo. Si Harvey mismo ang nagtayo ng array na ito. Kaya syempre, solid ito. Ngunit, hangin na ito habang lumilipas ang panahon. Sa palagay ko maaari nating masira ito sa lalong madaling panahon kung patuloy tayong umaatake. Komento ng matandang hayop na may pulang galame. Well, yun lang ang magagawa natin. Kung hindi, kahit bumalik tayo, sisisihin tayo ni Lord Marlon. Sumang-ayon ang 2 pang matandang hayop. Sabay tayong pumunta dito, pero hindi ko inaasahan na. Sabihin sa kanila na magdala ng mas maraming tao upang sirain ang mapahamak na sinaunang hanay na ito. Malakas na utos ng isang matandang hayop. Sa sandaling iyon, kabaligtaran ang nangyayari sa ibang lugar. Mapayapa at tahimik ang buong Star Palace. Natahimik ang lahat, maging ang figure sa gitnang plaza. Naka-cross-legged si Dustin sa harap ng estatwa ni Harvey at nag-practice ng Star Skill. Isang hibla ng kaluluwa ni Harvey ang gumabay sa pagganap ni Dustin. Tungkol naman kay Inek, nakatayo siya sa malayo at matiigang naghihintay. Makalipas ang mga 10 araw. Sa wakas ay may nangyari. Biglang kinilig si Dustin na nagsasaka. Ang mga bakas ng makinang na liwanag ng bituin ay biglang bumulwak sa kanyang katawan. Ang batas ng bituin ay bumuo ng mga makukulay na neon band na lumitaw sa paligid ng Dustin at dahan-daang lumutang. Sa sandaling iyon,
Tila siya ay naging isang nagniningning at nakasisilaw na bituin. Nakabisado ko ang unang hakbang ng star skill, na kung saan ay ang pagbabagong anyo ng aking katawan sa isang bituin. Susunod, kailangan kong pangunahan ang star gravity sa aking katawan. Tuwang-tuwang bulalas niya, sa ilalim ng patnubay ni Harvey. Sa wakas ay nakabisado na niya ang unang hakbang sa loob ng 10 araw. Ang unang hakbang ay ang pundasyon ng star skill. Kapag naging matatag na ang pundasyon ni Dustin, mas madali niyang matututunan ang iba. Boom! 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 Ilang sandali pa, sinimulan niyang i-absorb ang star gravity sa nakapalibot na kalawakan. Sinubukan niyang i-absorb ang star gravity noon. Gayunpaman, hindi ito naging maayos. Kinailangan niyang i-absorb ito ng dahan-dahan. Ngunit dahil nalinang na niya ang star skill, iba na ngayon ang resulta. Whoosh! Whoosh! Hinayla ng puwersa ang star gravity sa Star Palace. At nagsimula itong dumagsa. Pagkatapos, ito ay naging mga daloy ng hangin at lumipad patungo sa kanya. Ang kanyang katawan, na naging parang puyo ng tubig, ay hinihigop ang lahat ng star gravity sa paligid niya. Nakakamangha talaga ang star skill. Sigaw niya sa sobrang tuwa. Bago niya nilinang ang star skill, ang kanyang katawan ay maaari lamang sumipsip ng kaunting star gravity. Ngunit ngayon, ang kanyang katawan ay patuloy na sumipsip ng malaking halaga ng star gravity nang walang anumang discomfort. Nakakamangha talaga ang chaotic heaven body mo. Sa loob lamang ng 10 araw, nakagawa ka na ng magagandang tagumpay. Ngayon ay maaari mong gabayan ang isang malaking halaga ng star gravity sa iyong katawan. Pagmamalaking sabi ni Harvey, kahit siya ay mas mabagal kaysa kay Dustin sa paglinang ng star skill noon. Mukhang tama akong ibigay ang kaligtasan ng Woklan sa binatang ito. Tama ang desisyon ko, sa kanyang hindi kapani-paniwalang talento. Hanggat hindi siya namamatay, ang binatang ito ay tiyak na magiging isa sa pinakamakapangyarihang master sa Sea of Chaos sa hinaharap. Napaisip si Harvey. Sa katunayan, nakaramdam siya ng lubos na kasiyahan. Kung mas malakas si Dustin, mas magiging ligtas ang Woklan. Sa puntong iyon, nakatuon si Dustin sa pagsipsip ng star gravity. Mayroong napakalaking dami ng star gravity sa loob ng Star Palace. Mukhang hindi na mauubos. Lumipas ang oras. 1 araw, 2 araw, 3 araw, mahigit 10 araw na ang lumipas. Hindi nagtagal. 20 araw na ang nakalipas. Wow! Lumilitaw na ang star gravity sa aking katawan ay umabot sa isang kritikal na punto. Hindi ko tuloy ma-absorb. Or else hindi ko kakayanin. Naisip ni Dustin. Pagkatapos, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Naka-absorb siya ng di masusukat na dami ng star gravity sa nakalipas na 20 araw. Tinansya niya na namap niya ang halos 1/5 ng star gravity sa Star Palace. Natural. Malaki ang natamo niya. Bueno. Ang star gravity sa iyong katawan ay umabot na sa pinakamataas nito pansamantala. Ang natitirang star gravity sa Star Palace ay para sa aking mga inapo. Maaari mong patuloy na linangin ang star skill sa hinaharap. Kapag naging mas bihasa ka, maaari kang lumabas para hanapin ang star gravity. Sabi ni Harvey. Naiintindihan ko po sir. Sabi ni Dustin sabay tango. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Harvey. Sir, ang aking pisikal na lakas ay napabuti sa isang mas mataas na antas. Pakiramdam ko ay kahit 1,000 beses akong mas malakas kaysa dati. Ngayon, kaya ko nang labanan ang isang premium grade na banal na Diyos. Kahit na sa aking pisikal na lakas lamang. Masayang sagot ni Dustin. Sa katunayan, marami na siyang natamo pagkatapos niyang makapasok sa Star Palace. Well, napakabuti kung gayon. Ito ay simula pa lamang. Ang star skill ay isa sa pinakamalakas na cultivation skill sa Sea of Chaos. Mas mabuting magtanim ka ng husto sa hinaharap at subukang sumipsip ng mas maraming star gravity sa iyong katawan. Pagkatapos, ikaw ay magiging mas makapangyarihan. Baka magkaroon ka pa ng pagkakataon na dominahin ang Sea of Chaos balang araw. Puri ni Harvey. Kahit may kaunting yabang sa tono.
Noong nakaraan, mas lumakas siya ng hakbang-hakbang sa pamamagitan ng paglinang ng star skill. Nagsumikap siya ng husto hanggang sa naging isa siya sa nangungunang 4 na master sa Sea of Chaos. Salamat sa tulong mo, sir. Hindi ko makakalimutan ang iyong kabutihan. Laking pasasalamat ni Dustin sa kanya. Well, you don't have to be so courteous. Okay lang basta huwag mong kalimutan ang pangako mo sa akin. Tuturuan kita ng paraan para paliitin ang Star Palace. Maaari mong panatilihin ito pansamantala. Sa hinaharap, dapat mong ipasa ito sa mga inapo ng Wu Clan. Patuloy ni Harvey. Pagkatapos, nagpadala siya ng mensahe sa Dustin Solsi. Ito ay tungkol sa kung paano kontrolin ang Star Palace. Well, wala na akong masyadong energy. Please help the Wu Clan. Young man. Huling tingin niya kay Dustin. Sa kaunti-unting nawala. Pagkatapos noon, nalaman ni Dustin na hindi na niya nararamdaman si Harvey. Salamat sir. Taos-pusong nagpasalamat ulit siya kay Harvey. Dustin, sinong kausap mo? Tanong ni Inek. Napansin na niya ang kakaibang ugali ni Dustin kaya hindi niya maiwasang magtanong. At muli, hindi niya naramdaman ang kanyang ninuno sa buong oras na ito. Nabigo itong maramdaman ni Inek dahil ang kaluluwa ni Harvey ay nasa maliit na espasyo sa loob ng rebulto. Ang maliit na espasyong ito ay nakapaloob sa loob ng napakakapal na pader ng batas ng bituin. Ang pangunahing tungkulin ng batas ng bituin ay upang protektahan ang sirang kaluluwa ni Harvey mula sa pagkasira ng batas ng oras mula sa labas ng mundo. Iyon ay kung paano nakaligtas ang kanyang kaluluwa sa mahabang panahon. Sa bagay na iyon, walang kakayahan si Inek na makita ang maliit na espasyo sa loob ng rebulto. Sa kabilang banda, nagkaroon ng paunang pag-unawa si Dustin sa orihinal na magulong batas. Kaya nakikita niya si Harvey sa pamamagitan ng batas ng bituin. Sir, nakipag-usap ako sa iyong ninuno. Matapat na sagot ni Dustin habang nakatingin kay Inek. Hindi hiniling ni Harvey kay Dustin na panatilihin ang pagpupulong. At kung ano ang nangyari mula rito. Sa kanyang sarili, sumang-ayon. Naisip ni Dustin na hindi na kailangang itago ito kay Inek. Seryoso ka ba Leader Dustin? Nakilala mo ba ang aming ninuno? Nang marinig niya ito, tuwang-tuwa si Inek na nagsimulang manginig ang kanyang katawan. At nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Oo, nagsasabi ako ng totoo. Nakita ko ang iyong ninuno. Pero sa ngayon, umalis na tayo dito. Maaari tayong magkaroon ng detalyadong pag-uusap tungkol dito mamaya. Sagot ni Dustin. Sige, sumang-ayon si Inek. Pagkatapos noon ay lumabas na silang dalawa sa Star Palace. Katulad ng itinuro sa kanya ni Harvey. Gumawa si Dustin ng iba't ibang mga galaw at naglunsad ng mga formula sa Star Palace. Kaagad, nagsimulang lumiit ang palasyo. Ano ang lahat ng ito? Kinilig sa eksenang ito si Inek. Hindi pa siya nakakita ng ganoong palabas. Ang Star Palace ay nakatayo sa lupang ninuno ng Wu Clan mula noong matagal nang nakalimutan. Kaya, ito ay lampas sa kanyang wildest imahinasyon upang makita ito ay naging isang bagay na kasing laki ng isang kamao ng tao. Leader Dustin, paano mo nagawa iyon? Ito ay hindi ka pani-paniwala. Ang Star Palace ay isang pamana sa atin ng ating ninuno. Gulat na sabi ni Inek. Hiniling sa akin ng iyong ninuno na panatilihin itong ligtas sa ngayon. Siya ang nagturo sa akin kung paano kontrolin ito ng ganito. Ito ang pinakamahusay na paraan upang ilayo ito sa anumang uri ng panganib. Sagot ni Dustin. Nakita ko, walang magawa si Inek kundi paniwalaan si Dustin dahil wala siyang maisip na laban dito. Sir, aalis na po kami sa Ancestral Land. Sabi ni Dustin habang inililigpit ang ngayon ay kasing laki ng kamao na Star Palace. Okay, walang problema. Tumango si Inek, na nagpapahiwatig na handa na rin siyang umalis. Labanan natin ang isang paraan at turuan ang mga nakakatakot na bastards ng lahi ng hayop. Sabi ni Dustin. Pagkatapos ay tumalikod siya at humakbang patungo sa gilid ng lupaing ninuno. Anong sinabi mo lang? Leader Dustin. We are fighting our way out. Ngunit kami ay lubhang nahihigitin. Sa palagay ko ay hindi magandang ideya na makisali sa labanan sa panahong ito.
Sabi ni Inek na nabigla sa matapang na plano ng aksyon ni Dustin. Mayroon 3 premium grade Divine Gods at maraming medium grade na Divine Gods pati na rin preliminary grade Divine Gods doon. Kung lalabanan natin sila, tiyak na mapapatay tayo. Nag-aalalang naisip ni Inek. Huwag kang mag-alala sir. Magtiwala ka sa akin. Hindi sila nagkakaroon ng pagkakataon laban sa atin. Buksan ang mga sinaunang hanay at palabasin ako. Sabi ni Dustin kay Inek sabay kindat habang huminto sa harap ng sinaunang hanay. Leader Dustin. Nag-alinlangan si Inek. How about you stay here and I clear the way for both of us? Then we can get out of here. Tiniyak ni Dustin kay Inek. Leader Dustin. Ano bang pinagsasabi mo? Paano kita hahayaan na mag-isa ang panganib? Let me go with you. Let's clear the way together. Matapos magpahinga ng ilang oras, halos gumaling na ako. Ngayon, gusto ko lang makipag-ayos sa mga istorbong halimaw na ito ng lahi ng hayop. Nagpasya si Inek habang nakakuyom ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Si Dustin ay gumugol ng isang buong buwan sa paglilinang sa loob ng Star Palace. Sa panahon ding iyon, sinubukan ni Inek na pagalingin ang kanyang mga sugat. Nag-alok si Dustin ng malaking bilang ng mga mahalagang kapalit ng pagpasok sa Star Palace. Kasama sa mahalagang likas na yaman ang mga Divine Crystal at Divine Pill na nakuha ni Dustin mula sa Fallen Divine Valley. Ang bawat isa sa kanila ay hindi mabibili. Dahil sa mga kayamanang ito, nakabawi si Inek sa napakaikling panahon. Pagkatapos gumawa ng desisyon, gumawa si Inek ng ilang kilo para buksan ang sinaunang hanay. Pagkatapos, lumabas sila ni Dustin kung saan naghihintay ang isang kaibigan ng mga miyembro ng lahi ng hayop. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga nilalang sa labas ng hanay ang itinoon ang kanilang mga mata kay Dustin at Inek. Tingnan mo, narito sila. Nataranta ang lahat ng miyembro ng lahi ng hayop. Hindi sila makapaniwala na nagkaroon ng lakas ng loob sina Dustin at Inek na makaalis sa sinaunang hanay. Lalo na noong sila ay lubos na nalampasan. Kayong mga mabahong halimaw, ihanda mo ang iyong mga asno para salubungin ang iyong kapahamakan. Sabi ni Dustin habang nakakross ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Siya ay mukhang kalmado at composed. Alam na ang mga miyembro ng Beat Race ay mababawasan ng wala sa maikling panahon. Gayunpaman, medyo kinakabahan si Inek. Haha, brat, masyado kang bastos. Sa sandaling iyon, lumitaw ang ilang mga figure na naglalabas ng malakas na aura ng demonyo. Sila ang 3 matandang nilalang ng lahi ng hayop na nagbabantay sa labas ng lupaing ninuno ng Wu Clan. Si Inek ay humakbang pasulong. Humph! Mga halimaw nga kayo. Walang awa yan sa pagitan natin. Ngunit nilusob ninyo ang aming teritoryo. Pinatay ninyo ang aming mga tao. At sinalakay ninyo ang aming lupaing ninuno. Tinitiyak ko sa iyo na wala sa mga ito ang nakalimutan. Aayusin namin ang mga account sa iyo sooner or later. Sabi niya sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin na nag-aapoy sa galit. Napunta ka na sa ganitong kalunos-lunos na kalagayan. Walang kwenta ang paglaban. Matanda, ibigay mo ang Star Palace. Sa ganoong paraan, marahil ay pag-isipan kung hayaan kang mabuhay. Kung hindi, hahabulin ka namin hanggang sa mapatay namin kayong lahat. Ang isa sa 3 matandang nilalang ay tumalikod na may pagmamataas at kalupitan sa kanyang mga mata. Mali ka, matandang halimaw. Mula ngayon, hindi ka makakagawa ng kamay sa sinumang miyembro ng Wu Clan. Sa halip, babayaran mo ang lahat ng mga kalupitan na ginawa mo sa kanila. Pumunta sa impyerno. Idiniin ni Dustin ang bawat pantig. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig. Ginalaw niya ang kanyang katawan at sa isang kisap mata, ay nagpakita sa harap ng isang medium grade na banal na Diyos ng lahi ng hayop. Inumpan niya ang kawawang banal na Diyos na nahuli, na walang oras para mag-react. Nakatingin lang siya sa kamao ni Dustin na naglalabas ng liwanag ng mga bituin. Naramdaman niya ang sobrang bigat ng espasyong kinatatayuan niya, na para bang libo-libong bituin ang sabay na tumama sa kalawakan. Sa sandaling ito, ang espasyo at oras ay nagyelo sa parehong oras. Hindi, bago niya may pagtanggol ang sarili.
Ang katamtamang antas na banal na Diyos ay natabunan ng liwanag ng mga bituin. Pagkatapos, nang walang gaanong tumalsik, ang kanyang katawan ay sumabog sa lugar. 1/3. Puff! Siya ay naging ulap ng dugo na natangay nang nakikita simoy ng hangin. Hindi masama. Bulalas ni Dustin. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Dustin ang Star Skill. At lubos siyang nasiyahan sa kapangyarihan nito. Gamit ang Star Skill, nabasa ko ang isang medium grade na Divine God sa isang strike lang. Nakakamangha. Napaisip si Dustin sa sarili. Hindi pwede. Iyon ang Star Skill. Natatangi sa aming angkan. Mukhang na-master na niya ang kompletong bersyon ng Star Skill. Hindi makapaniwalang bulong ni Inak sa sarili. Natulala siya nang nakabukas ang mga mata at panga. Pagkatapos ng lahat, ang Star Skill ay matagal nang nawala. Walang sino man sa kanilang angkan ang nakapag-aral nito ng sapat. Maliit na bahagi na lang ng formula ang natira. Sa kanyang nasaksihan, sigurado si Inak na kompleto ang Star Skill na ginawa ni Dustin. Kaya nakilala ni Leader Dustin ang aming ninuno. Kabisado pa niya ang Star Skill. Napaisip si Inak sa sarili. Tuwang-tuwa siya nang may tumulong luha sa kanyang mga mata. Hindi ako makapaniwala na masasaksihan ko ang isang taong nagpakawala ng Star Skill tulad noong buhay ko. Sabi ni Inak sa pagitan ng paghikbi at sa malabong mga mata. Sa pamamagitan nito, tumakbo si Dustin papunta sa mga tropa ng lahi ng hayop sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Bahagya pa siyang nakarating sa mga frontline ngunit nakagawa na siya ng mga nakamamatay na suntok sa kanyang mga kaaway. Habang ang kanyang mga kamao ay nagbuga ng nakasisilaw na bola ng nakakasilaw na liwanag. Kahit saan siya pumunta, kahit sino ang kanyang hinawakan. Ang mga miyembro ng lahi ng hayop ay sabog sa bituka. Stop it! Stop it right now! Sigaw ng tatlong matandang nilalang ng lahi ng hayop habang nakatitig kay Dustin. Nang mapanood ang kanilang mga tauhan na namatay at ang kanilang mga tropa ay nalipol. Silang tatlo ay nataranta. Sa bilis ng lamig nila, na-activate nila ang kanilang mga kakayahan sa paggalaw ng katawan para sa sundan ni Dustin. Teka lang Leader Dustin. Tulungan kita. Sigaw ni Inek. Iginalo niya ang kanyang katawan at hinabi ang ilang mga figure sa hangin. At sa isang kisap mata, nakatayo siya sa harap mismo ng isa sa tatlong matandang nilalang. Nasa oras na ito ay labis na galit na galit. Agad na nag-away ang dalawa. Nobela. Si Inek ay isa ring premium grade na banal na Diyos. Nakatumbas ng kanyang kalaban. Siya ay malubhang nasugatan sa isang nakaraang labanan. Kaya hindi siya maaaring makipag-away sa sinuman. Ninitian siya ng tadhana nang dumating si Dustin. Naka-recover siya sa loob ng Star Place at nanambalik ang kanyang lakas. Dahil napatay ng hukbo ng lahi ng hayop ang marami sa kanilang mga tauhan. Ngayon na ang pagkakataon niya na sa wakas ay ipaghiganti ang kanilang pagkamatay. Sa isang malakas na sigaw ng labanan, pinakawalan ni Inek ang enerhiya ng bituin. Kung ikukumpara, ang enerhiyang inilabas niya ay hindi gaanong malakas kaysa kay Dustin. Pagkatapos ng lahat, na-master na ni Dustin ang kompletong Star Skill habang si Inek ay nag-practice lang ng isang bahagi nito. Kayong mga bulok na hayop, pahihirapan ko kayo sa ginawa ninyo. Deklare ni Dustin. Tulad ng isang multo, walang takot siyang sumugod sa hukbo ng lahi ng hayop at naglunsad ng mga pag-atake sa kanila. Ang kanyang katawan ay nagsimulang maglabas ng nakakasilaw na mga ilaw na kumalat sa buong kalawakan. Nabam a lot dito. Ang lakas ng bituin na kanyang pinakawalan ay ginawang napakasiksik at mabigat sa buong espasyo. Walang makaligtas sa mga suntok ni Dustin. Ang buong hukbo sa paligid niya ay nauwi sa pagsabog na parang mga paputok ng mabahong maputik na dugo at bulok na laman. Hindi mabilang na mga miyembro ng lahi ng hayop ang agad na nasawi sa mga kamay ni Dustin. Mga hiyawan, pakiusap, at iyakan ang maririnig saglit bago nauwi sa nakakabinging katahimikan. Wala nang natitira upang magpahayag ng kahit ano. Brat, stop it this very instant. Nagbabalistik ang mga matandang nilalang ng lahi ng hayop at kasabay nito ay halos base na nila ang kanilang sarili sa pagkabalisa. Sumunod sila at buong lakas na sinundan si Dustin. Gayunpaman, ang kombinasyon ng chaotic striding boots,
Ang Peerless Lightness Skill. Ang orihinal na magulong batas at ang Reincarnation Token ay nagbigay daan sa Dustin na makamit ang isang abnormally high velocity. Hindi na naabutan ng dalawang matandang nilalang si Dustin. Pati na rin ang paghiganti sa kanilang mga tauhan. Sa isang segundo, isa na lang siyang maliit na butil sa di kalayuan. Mga madugong hayop, ano ang pakiramdam ngayon? Napanoorin ang iyong mga tao na pinatay ng brutal na ganyan. Sana ay nasiyahan ka sa bawat segundo nito. Humagalpak ng tawa si Dustin. Wala siyang intensyon na nagpapakita ng anumang awa sa gayong uri ng mga kaaway. Nararapat nila ito, kamakailan. Hindi mabilang na mga tropa at hukbo ng Beast City ang sumalakay sa hindi mabilang na mga cosmos. Sekta at lahi sa loob ng Sea of Chaos. Sa bawat pagsalakay, nakapatay sila ng hindi mabilang na mga inosenteng nilalang. Masasabing ang bawat miyembro ng lahi ng hayop ay nabasa sa dugo ng mga kawawang biktima nito. Tumakbo ka! Umalis ka na rito kung gusto mong mabuhay. Sigaw ng dalawang matandang nilalang sa iba pang miyembro ng lahi ng hayop. Napagtanto nila na kung patuloy silang mananatili doon, ilalabas ni Dustin ang lahat ng kanilang mga tauhan ng walang pagdadalawang isip. Go! Ngayon din. Nang marinig ito, ang iba sa hukbo ay hindi nang ahas na manatili ng isang segundo. Ibinagsak nila ang anumang ginagawa nila at tumakbo ng mabilis. Sa pinakamalayo hanggat maaari. Gusto mong tumakbo ngayon. Ang cute. Unfortunately, there is no way you can escape me. Panunuya ni Dustin sa walang pakialam na tono. Hinabol niya ang iba pa niyang mga kaaway sa pagtakbo at sunod-sunod na binugbog sila hanggang sa mamatay. Gaya ng dati. Ang mga katawan ng kanyang mga biktima ay sumabog sa madugong ambon. Basang-basa na ngayon ang kanyang katawan sa madilim na malabo na dugo. Napakabilis ni Dustin kaya walang miyembro ng Beast Race ang makakalampas sa kanya. Hindi nagtagal. Natapos na ni Dustin ang lahat ng miyembro ng Beast Race sa Wustar maliban sa tatlong matandang nilalang na pawang mga premium grade na Divine God. Para sa tatlong ito, gusto niyang personal silang makitungo. Naiinis siyang tumingin sa kanila. Lumulutang bahagi ng katawan ay maaaring lumulutang sa hangin o nakakalat sa mga bunten sa lupa. Damn you! You little bastard! I'm going to kill you! You are screwed now! Sigaw ng dalawang matandang nilalang ng lahi ng hayop habang nakasunod sa likuran ni Dustin. Hindi siya pinapaalis sa kanilang paningin. Ang pangatlong matandang nilalang ay hindi sumama sa pangangaso dahil nakipag-away siya kay Enoch. Matapos maalis ang mahihinang miyembro ng lahi ng hayop, tumigil si Dustin sa kanyang paglalakad at tumalikod. Ikinandado ang kanyang target sa dalawang matandang nilalang. Ikaw na, dahan-dahang sabi ni Dustin. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na may intensyong pumatay. Mag-ingat ka, Leader Dustin. Wala kang laban sa kanila. Baka sila ay mukhang matanda ngunit sila ay kakilakilabot na pinakamataas na kapangyarihan. Pinaalalahanan ni Enoch sa di kalayuan si Dustin nang makitang binabalak niyang makipagsabayan sa dalawang matandang nilalang. Maaaring masyadong naging confident si Dustin. Baka matalo niya ang isang matandang nilalang. Gayunpaman, ang pakikipaglaban sa dalawa ng sabay-sabay ay maaaring mapatunayang masyadong mapanganib. Naisip ni Enoch sa sarili. Huwag kang mag-alala, hindi nila ako kayang saktan. Sagot ni Dustin habang pinapakita niya kay Enoch ang isang confident na ngiti. Kahit na hindi ko sila matalo, madali akong makatakbo anumang oras. Pero sa tingin ko kakayanin ko silang dalawa. No big deal, sabi ni Dustin sa sarili. Naghuhukay ka ng sarili mong libingan. Ang yabang mo. Nag-aapoy sa galit ang dalawang matandang nilalang matapos nilang makitang ganap na nilipol ni Dustin ang kanilang mga tropa at hukbo sa malamig na dugo. Sa gayong galit, naglabas sila ng napakalaking dami ng demonyong batas mula sa kanilang sarili. Ang demonyong batas ay mabilis na nagbago sa maraming asul na kadena. Naikinandado ang espasyo. Whoosh! Whoosh! Kasabay nito, naglabas din sila ng malakas na demonic aura na gumulong sa hangin. Hindi nagtagal, bumalot sa kanila ang isang mapang-ipang kapaligiran.
Sinugod ng dalawang matandang nilalang si Dustin nang gumuho ang nakapalibot na espasyo ng demonyong kapangyarihan na kanilang pinakawalan. Pareho silang premium grade na mga divine god na nagtanim ng mahabang panahon. At ang kanilang lakas ay kahanga-hanga at hindi maitikaila sa pinakamataas na antas. Ngayon, nagtulungan sila at ginamit ang lahat ng demonyong batas na naipon nila sa kanilang buhay na may tanging layunin na alisin si Dustin sa pag-iral. Ang kakilakilabot na batas ng demonyo ay bumuo ng dalawang buhawi. At ang dalawang matandang nilalang ay nakatayo sa gitna ng bawat isa. Napapaligiran ng sobrang lakas ng mga buhawi. Ang dalawa sa kanila ay lumapit kay Dustin sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Bilang karagdagan, ang mga anino ng maraming sinaunang halimaw ay nagsimulang patuloy na lumitaw. Nag-swarm forward sila para salakayin si Dustin. Mag-ingat ka, Leader Dustin. Sigaw ni Inek. Napakahirap na harapin ang dalawang makapangyarihang premium grade na banal na Diyos sa parehong oras. Kung ako ang nasa kalagayan ni Dustin, tiyak na matatalo ako, sabi ni Inek sa sarili. Ang tanging magagawa niya ay mag-alala kay Dustin at bigyan siya ng babala paminsan-minsan. Oo, talagang napakalakas nila. Pahayag ni Dustin nang maramdaman niya ang kapangyarihang demonyo na inilabas ng dalawang matandang nilalang. Kung hindi ko nilinang ang star skill at naka-absorb ng malaking halaga ng star power, wala na akong magagawa kundi ang tumakas ngayon. Pag-amin ni Dustin sa sarili. Sa gulat ni Inek, tumayo si Dustin nang hindi nagpapakita ng anumang takot. Higit pa rito, makikita niya sa hitsura ng kanyang mukha na talagang inaabangan ni Dustin ang pakikipaglaban sa dalawang mabigat na nilalang. Sa sumunod na sandali, ang dalawang matandang nilalang ay nakalapit na kay Dustin. Gayun din, ang mga napakalaking buhawi sa likod nila ay halos nasa Dustin din. Bilang isang reaksyon, ang espasyo kung saan nakatayo si Dustin ay nagsimulang gumuho at magwatek-watek. Na nagiging wala, pulgada bawat pulgada. Pagkatapos ng perpektong oras, sa wakas ay ginawa ni Dustin ang kanyang paglipat. Pumunta ka sa impyerno. Sa katunayan, mas handa siyang umatake habang iniipon niya ang kanyang lakas sa kanyang kamao bago pa makalapit sa kanya ang matandang nilalang na iyon. Nagbigay siya ng suntok sa direksyon ng kanyang mga kalaban. At sa isang kislap ng nakakasilaw na liwanag, bumulwak ang walang katapusang kapangyarihan ng bituin mula sa kanyang kamao. Isa itong nakamamatay na makapangyarihang welga. Ang napakalawak na kapangyarihan ng bituin ay naglalabas ng nakasisilaw na liwanag na nakakasakit sa mata. Sa sandaling iyon, daan-daang libong bituin ang nahulog mula sa langit at nagsisiksikan sa kalawakan. Ang maliwanag na mga bituin na lumitaw, bumagal at lumipat kay Dustin, na nakapalibot sa kanya. Tila nakatayo siya sa gitna ng dagat ng mga bituin. Go to hell, brat! Sumugod ang dalawang matandang halimaw patungo kay Dustin. Napakalakas ng demonyong aura na inilabas nila kaya agad na nalipol ang espasyo. Pinatunayan nito na masyadong mapanira ang aura. 10,000 malalaking palad ng demonyo ang lumitaw mula sa bagyo ng enerhiya ng demonyo at direktang tumama kay Dustin. Boom! Si Dustin naman ay ikinumpas ang kanyang kamao bilang depensa sa mga palad. Pilit na nagbanggaan ang dalawang puwersa, na lumikha ng malakas na kalabog na umalangaw-ngaw sa buong espasyo. Biglang lumabas ang lahat ng uri ng nakakatakot na enerhiya mula sa lugar. Na nagwasak ng espasyo sa paligid sa maraming fragment ng espasyo. Hindi umiwas si Dustin habang nakikipaglaban sa dalawang matandang halimaw. Ilang suntok ang ginawa niya at inatake ang dalawang matandang halimaw. Ito ay dalawang premium grade na divine gods, na nabuhay ng hindi mabilang na taon. Ngunit ngayon, isang batang preliminary grade na banal na Diyos ang buong tapang na ng ahas na lumaban sa kanilang dalawa ng sabay. Kung ikakalat ang kwentong ito, malamang na magdulot ito ng kaguluhan sa Sea of Chaos na magdadala ng kahihiyan sa lahi ng hayop habang pinararangalan si Dustin. Hindi ko inaasahan na ang lakas ni Leader Dustin ay umabot na sa ganoong kataas. Sa di kalayuan, hindi mapigilan ni Inek ang mapangiti habang pinagmamasdan ang kapangyarihan at lakas na ipinakita ni Dustin habang nakikipaglaban sa dalawang matandang halimaw. Mukhang mas malakas ang lakas niya kaysa sa akin.
Malamang matatalo niya ako ngayon. Isip niya habang halo-halong emosyon ang Bum-A-Lot sa kanyang kaloob-looban. Hinangaan niya si Dustin pero medyo frustrated siya. Siya ay isang matandang lalaki na ginugol ang kanyang buong buhay sa pagsasanay. Hindi niya inaasahan na malalampasan siya ng isang binata. Siguro kaya ipinamana sa kanya ng ating mga ninuno ang Star Skill at ang Star Palace. Mula ngayon, magiging miyembro na siya ng ating Wu Clan. Dahil siya ay pinili ng ating ninuno. Kung mas malakas siya, mas malaki ang mga benepisyong may dudulot niya sa Wu Clan. Sa pag-iisip nito, huminga ng malalim si Inek at napangiti sa tuwa. Nagdesisyon na siya na ituring si Dustin bilang miyembro ng Wu Clan mula ngayon. Naniniwala siya sa kanyang puso na sa talento ni Dustin. Balang araw ay mangangibabaw siya at mamumuno sa Sea of Chaos. Ang paggawa sa kanya na miyembro ng Wu Clan ay maaaring maging isang magandang pagkakataon para sa Wu Clan na muling bumangon mula sa abo sa Sea of Chaos. Dapat niyang ideklara si Dustin na isang tunay na miyembro ng Wu Clan. Well, baka pwede kong direktang ipakasal si Hana sa kanya. Sa ganitong paraan, ang ating Wu Clan ay magiging kanyang pamilya. At ito ay magiging mas ligtas para sa atin. Nagsimulang magplanong mabuti si Enak sa kanyang isipan. Ang hindi niya alam ay nangako na si Dustin sa kanilang ninuno na protektahan ang Wu Clan. Patayin siya. Patuloy ang matinding pakikipaglaban ni Dustin sa dalawang matandang halimaw. Isang sunod-sunod na sinag ng liwanag ng bituin ang lumubog kay Dustin. At ang malalaking bituin, sunod-sunod, ay dumagundong habang sila ay gamulong patungo sa dalawang matandang halimaw na may matinding kapangyarihan. Sa isang iglap lang, nagkapalitan na ng sunod-sunod na hampas si Dustin at ang dalawang matandang demonyong halimaw. Arg! Hindi ako naniniwala na ang isang binata na isang preliminary grade na banal na Diyos ay may kapangyarihang pigilan tayo. Nakaramdam ng matinding galit at galit ang dalawang matandang demonyong halimaw. At the same time, namangha sila sa performance ni Dustin. Masyadong nakakatakot ang kapangyarihan na ipinakita niya. Hindi naman masama kung ikukumpara sa kapangyarihan ng demonyo na kanilang ipinakita. Sa pisikal na lakas, mas malakas pa siya kaysa sa dalawang matandang halimaw. Iyon ay tiyak. Pagkatapos ng lahat, nakakuha si Dustin ng malaking halaga ng Star Gravity mula sa Star Palace kanina. Na isang legacy mula sa unang ninuno ng Wu Clan. Ang mga ito ay may mataas na kalidad at malalaking dami na nagpasigla sa kabuuan ng katawan ni Dustin. Imposible ta, anak. Last time. Wala kang ganoong lakas. Paano ka umakyat ng ganoon kataas sa loob lang ng isang buwan? Ang dalawang matandang demonyo ay umuungal sa hindi makapaniwalang pagkakataon. Anak, mag-ingat ka baka mamatay ka ngayon. Patuloy silang sumisigaw ng walang humpay at gumawa ng lahat ng uri ng mga kasanayan ng demonyo upang salakayin si Dustin. Lumikha sila ng ilang sinaunang demonyong halimaw. Nagpasiklab ng mabangis na apoy ng demonyo. At ginamit ang lahat ng uri ng sibilisadong simbolo na nauugnay sa lahi ng demonyo bilang kanilang mga sandata. Nagpatawag din sila ng maraming maalamat na ligaw na demonyong hayop. Na tila tumawid sa mahabang kasaysayan bago lumitaw sa espasyong ito. Go to hell! Lahat kayo! Ungol ni Dustin sa langit habang nakikipaglaban sa sobrang saya. Sabay-sabay na kumikinang ang lahat ng lihim na kaharian sa loob ng kanyang katawan at bumuga ng magulong enerhiya na bumubuo ng malalaking alon. Bilang karagdagan, ang isang malaking halaga ng Star Gravity ay pinagsama sa kanyang malakas na Chaotic Heaven Body. Lahat ng uri ng kumukulong enerhiya ay umagos mula sa kanyang katawan habang pinalibutan siya ng mga ito. Umiikot at umaatungal na parang baliw. Sa sandaling ito, inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas upang itulak ang kanyang lakas sa pakikipaglaban sa isang bagong antas. Sa isang iglap, kumikinang na parang araw ang katawan ni Dustin habang nababalot ng liwanag ng bituin. Ang lumiligid na enerhiya ay umiikot sa paligid habang ito ay bumubuo ng isang bagay na parang buhawi. Bang! 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 Dahan-dahan siyang naglakad pasulong at pilit na inilabas ang kanyang mga suntok. Sa napakagandang momentum, walang takot niyang nilapitan ang dalawang matandang halimaw. Damn it! How could he be so powerful?
Ang dalawang matandang halimaw ay walang pagpipilian kundi ang mga umatras ng ilang hakbang. Ang lakas ni Dustin para sa kanila. Ang Star Gravity. Ang Chaotic Heaven Body. At ang mga lihim na kaharian sa kanyang katawan ay gumana ng sabay. Ang kapangyarihang labanan na nilikha nilang lahat ay ganap na hindi maisip. Sa oras na ito, kumikinang ang buong katawan ni Dustin habang ginagamit niya ang kanyang pinakamalakas na kapangyarihan. Ang kanyang mga suntok ay naging mas mabangis at mas mabangis. Agad na pinawi ang isang malaking lugar sa paligid ng mga lugar na kanyang nadaanan. Mga matandang bastos, pumunta sa impyerno. Sigaw niya habang bumubuga ng suntok na may epekto ng paghagi sa malayo sa ere ng isa sa dalawang matandang halimaw. Parg! Masyado kang malupit. Ang matandang halimaw ay nagdere ng dugo mula sa nakakakilabot na suntok na naging sanhi ng kanyang matinding galit. Habang iginuhit ni Dustin ang kanyang kamao, pinuntahan niya ang isa pang matandang halimaw. Ang bilis pang damapo sa kanya ng kamao niya ay mas mabilis pa sa kidlat. Bang! Nang makitang si Dustin ay parang isang hindi mapigil ang Diyos ng digmaan. Ang isa pang matandang halimaw ay mas nataranta. Ilang galaw lang ay natama na siya ng kamao ni Dustin na tuluyang nagpatalo at nagpatamba sa kanya. Kayong dalawang matanda, go to hell! Sinundan ni Dustin ang kanyang tagumpay sa isang mainit na pagtugis habang patuloy niyang agresibo silang hinahabol na may mabangis na momentum. Boom! 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 Ang malalaking bituin ay sunod-sunod na nahulog mula sa kawalan. Ang bawat isa sa kanila ay naglalaman ng mga kamangha-manghang star gravity. Tulad ng isang malakas na bagyo ng bituin. Marahas silang bumagsak tulad ng mga patak ng ulan sa dalawang matandang halimaw. Bang! Sa matinding labanan, natama ni Dustin ang balikat ng matandang halimaw gamit ang kanyang kamao, na naging sanhi ng pagsabog nito sa kawalan. Basag! Tulad ng isang tigre na inilabas mula sa isang hala. Sinunggaban ni Dustin ang halimaw na ito at hinaila ang kabilang braso niya. Napinunit ito. Parg! Damn it! Napasigaw ang halimaw sa sobrang sakit. Tapos tumalikod na siya habang balak niyang tumakas at tumakas. Hindi maikakailang natatakot siya. Masyadong nakakatakot ang kapangyarihang pinakawalan ni Dustin para mapaglabanan niya. Old bastard! Stop screaming! Gayunpaman, halos maabutin siya ni Dustin sa isang iglap. Bilang isang premium grade divine god, mabilis na nakagalaw ang matandang halimaw na iyon. Lalo na't hindi siya tumatakbo para sa kanyang buhay. Sa pangkalahatan, ang isang premium grade na banal na Diyos ay may malalim na pag-unawa sa batas ng pinakamataas na kaliwanagan. Sa kontrol ng kanyang isip, maaari niyang gamitin ang ilalim ng batas sa kalawakan upang lumikha ng isang teleportation channel sa espasyo at teleport ang kanyang sarili sa malayo. Kaya sa isang kisap mata, tumakas na ang sugatang halimaw mula sa Dustin. Bagaman nakikita pa rin ni Dustin ang kanyang posisyon sa kanyang mga kahulugan. Nagpasya siyang huwag habulin habang nag-iisip siya ng ilang sandali. Old bastard, now it's your turn. Sa halip, lumingon siya at matamang pinandilatan ang natitirang matandang halimaw. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao habang naghahanda na muli siyang atakihin. Anak, wait and see. Hindi ka hahayaan ng buong beast race na makawala dito. Ngayong pinukaw mo na kami. Ipinapangako ko sa iyo na wala kang mapagtataguan sa dagat ng kaguluhan. Ang isa pang matandang halimaw ay hindi nang ahas na manatili pa. Pagkatapos ng ilang salita ng pagbabanta, naging isang kumikislap na sinag ng liwanag nang pumasok siya sa isang space teleportation channel. Sa isang iglap, lumipad siya ng 10-10 bilyong milya ang layo. Alam na alam ng matandang nilalang ng lahi ng hayop na hindi siya kalaban ni Dustin. Ang kanyang kasama ay madaling natalo ng kanyang kalaban. Nainiwan siyang lubos na nabigla. Paanong nangyari ta? Ikaw brat, paano ka naging ganito kalakas? Sigaw ng ikatlong matandang nilalang sa takot habang nakikipaglaban kay Enoch sa di kalayuan. Sir, hold him off, hindi natin siya mapapaalis. Sigaw ni Dustin kay Enoch. Pagkatapos ay mabilis siyang sumugod sa kanyang kalaban. Brat, napakalayo mo na. Agad na nakabuntot ang matandang nilalang at tumakbo nang makita si Dustin na papalapit sa kanya. Wala kang pupuntahan. Sigaw ni Enoch.
Lalagyan ng nobela. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay na nagbuga ng nakakasilaw na liwanag. Bago pa maka-adjust ang mga mata ng lahat sa nakakasilaw nitong kinang. Ang liwanag ay nabuo sa isang mabituing kalangitan na dumadaloy patungo sa matandang nilalang. Siya ay gumagana ng star skill. Bagamat hindi pa kumpleto ang kakayahan na kanyang pinakawalan. Gumugol siya ng milyon-milyong taon sa pagsasanay at pag-aaral nito. At nagkaroon siya ng malalim na pag-unawa dito. Sa kabilang banda, si Dustin ay nagsimula pa lamang sa pagmaster ng kasanayan. Kaya nga, ang star skill na pinakawalan ni Enoch ay mas mabisa kaysa kay Dustin. Dumating ito sa matandang nilalang sa bilis ng liwanag. Tumindig ang balahibo sa likod ng matandang nilalang nang maramdaman niya ang isang nakamamatay na suntok na dumarating sa kanya. Wala siyang choice kundi ang tumigil sa pagtakbo at ipagtanggol ang sarili. Old bastard! Hindi ka makakaalis, sigaw ni Enoch. Napagdesisyonan niyang gamitin ang magic treasure ng kanilang ninuno para lalong mahadlangan ang pagtakas ng kanyang kalaban. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at naghagis ng maraming makukulay na array flag. Ang array ng mga flag na bumaril ay mukhang luma at baluktot. Ang set ng mga watawat na ito ay ang parehong ginamit ng ninuno ng Wu Clan. Habang tinatangay ng hangin ang mga watawat, palaki ng palaki ang mga ito hanggang sa maging kasing laki ng isang matayog na haligi. Whoosh! Whoosh! Marahas na iwinagayway ang mga watawat kasabay ng bugzo ng hangin, na naglabas ng malakas na batas sa spatial na hamarang sa espasyo. Ang galing! Hindi maiwasan ni Dustin na mamangha sa pagpapakita ng napakagandang kapangyarihan. Ang mga array flag na ito ay nagdadala ng napakalaking halaga ng spatial energy. Naisip niya sa kanyang sarili. Hindi. Ang matandang nilalang ay natakot at nataranta nang makita ang mga arrays. Siya ay sabik na tumakas sa lalong madaling panahon. Ngunit subukan ang kanyang makakaya. Hindi siya makawala. Lumalagong desperado at wala sa mga pagpipilian. Naglabas siya ng 12-dosenang magic treasures. Inactivate niya ang lahat ng ito at inatake ang array flags. Baliin mo! Gulat na sigaw ng matandang nilalang ng lahi ng hayop. Ang napakalaking demonyong enerhiya ay sumabog mula sa kanyang katawan na parang isang pagsabog. Ang enerhiya ng demonyo ay umikot sa paligid niya. Sinusubukang basagin ang array na nabuo ng array flag. Old bastard! Wala kang pagkakataon. Sa wakas ay narating ni Dustin ang matandang nilalang. Leader Dustin, magtulungan tayo para patayin siya. Alok ni Enoch, walang ibang nais si Enoch kundi ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang bayan. Ngayong nasa harapan na niya ang kalaban. Wala siyang naisip kundi paghihiganti. Gayunpaman, alam niyang mahihirapan siyang patayin ng mag-isa ang matandang nilalang. Pero sa tulong ni Dustin, madali niyang nagagawa ang gusto niya. Got it, sir. Sabay na tayo. Tumango si Dustin bilang pagsang-ayon. Ngayon na, sinisingil ni na Dustin at Enoch ang matandang nilalang ng lahi ng hayop. Damn it, brat. Kapag nahawakan mo ako, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Galit na galit siyang napasigaw sa gulat. Sa pagharap sa matinding pag-atake ni na Dustin at Enoch, alam niyang sandali na lang bago siya mamatay. Nang lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, marami na siyang natamo na matinding pinsala. Nabalot siya ng galit at kawalan ng pag-asa. Madali siyang matatalo ni Dustin ng mag-isa. Ngayon kasama si Enoch sa tabi niya. Hindi paligsahan kung sino ang mananalo sa laban. Old bastard! Ang iyong mga kamay ay basang-basa ng dugo ng ating mga tao. Go to hell! Sigaw ni Enoch habang naliligo siya ng galit at puot. Bilang kanyang huling suntok, iniunat niya ang kanyang kamay na nagbuga ng nakakasilaw na liwanag at pinulbos ang matandang nilalang sa alabok. Isa pang premium grade na banal na Diyos ng lahi ng hayop ang namatay sa Black Cosmos. Iyan ang nararapat sa iyo. Pakiramdam ni Enoch ay nagawa na niya pagkatapos niyang ilabas ang kanyang kalaban. Leader Dustin, salamat sa pagpapahiram sa akin ng kamay para patayin ang kalaban. Naipaghiganti ko na ngayon ang pagkamatay ng aking bayan. Sabi ni Enoch na puno ng pasasalamat. Bahala ka sir. Tinuruan ako ng ninuno mo ng star skill. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko.
Maaari kang laging umasa sa akin kung magkakaroon ka ng anumang problema sa hinaharap. Masiglang tugon ni Dustin. Malaki. Leader Dustin. Mula ngayon, magiging bahagi ka na namin. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa amin. Susundan ka namin hanggang sa dulo ng universo. Napuno ng pasasalamat si Enoch nang marinig ang mabubuting salita ni Dustin. Noon pa man ay pinaplano na niyang mag-butter up kay Dustin. Pero hindi niya inaasahan na si Dustin pala ang mag-aalok ng serbisyo sa kanya. Sir, magtulungan tayo at wakasan ang lahat ng miyembro ng Beast Race sa Blue Ocean Universe Community. Sabi ni Dustin. Daan-daang mga tao mula sa lahi ng hayop na sumalakay sa Black Cosmos ay maaaring namatay sa mga kamay ni Dustin o tumakas. Gayunpaman, marami pa ring miyembro ng lahi ng hayop sa iba pang cosmos sa loob ng Blue Ocean Universe Community. Ang Black Cosmos ay ang tanging cosmos na napalaya mula sa lahi ng hayop sa kabuuan ng Blue Ocean Universe Community. Napakalayo na ng lahi ng hayop. Oras na para turuan sila ng leksyon. Nagtrompete si Enoch. Opisyal na minarkahan nitong araw na ginawa ng Woklan na kaaway ang lahi ng hayop. Hindi sila mabubuhay ng payapa hanggat ang lahi ng hayop ay nananatiling nakatayo. Hindi inisip ni Enoch na pumatay ng maraming miyembro ng lahi upang wakasan ang kanilang paniniil. Sa katunayan, nagustuhan niya ito. Ang mas maraming miyembro ng lahi ng hayop na kanyang napatay. Mas mabuti ang kanyang pakiramdam. Nang hindi na nag-aksaya ng oras, lumabas sina Dustin at Enoch sa Black Cosmos. Patayin silang lahat. Walang habas na sinalakay ng dalawa ang bawat miyembro ng lahi ng hayop na nakita nila. Walang nakaligtas sa kanilang pagsalakay. Ang apat na matandang nilalang na ipinadala upang sakupin ang Blue Ocean Universe Community. Na mga premium grade din na Diyos, ay walang pagkakataon laban sa dalawa. Tinapos ni Dustin ang isa ng mag-isa. At nang maglaon ay inalagaan nila ni Enoch ang isa pa. Ang natitirang dalawa ay natakot para sa kanilang buhay at tumakbo palayo. Ngayon, walang premium grade na banal na Diyos ng lahi ng hayop na nagbabantay sa Blue Ocean Universe Community. Walang makakahadlang kina Dustin at Enoch. Para bang dalawang tigre ang pinadala para manghuli ng mga kaibigan ng mga tupa. Ilang sandali lang ay napuksa nilang dalawa ang lahat ng mga tao sa lahi ng hayop sa Blue Ocean Universe Community. Kasama dito ang bawat medium grade at preliminary grade na mga Diyos na Diyos. Walang nakaligtas sa kanila, walang tigil na pag-atake. Haha, ang sarap sa pakiramdam. Iyon wretched bloody beast race. Ang moldite na si Marlon. Ngayon mas alam na nila kesa manggulo sa atin. Napabalikwa si Enoch at nagpakawala ng malakas na tawa. Leader Dustin. I could not done this without you. Pasasalamat na sabi ni Enoch habang lumingon kay Dustin. Alam ni Enoch na ang lahat ng kanyang mga nagawa ay magiging imposible kung wala si Dustin. Alam niyang hindi sapat ang pasasalamat niya. Kasabay nito, sa Beast City na malayo sa Blue Ocean Universe Community. Damn it! Anong nangyayari? Namatay ang isa pang ninuno ng hayop. Ano ang nangyayari sa Blue Ocean Universe Community? Dalawang hayop na ninuno ang namatay doon. Isang galit na dagandong ang umalangaw-ngaw. Sa buong Beast City. Sa Beast City, ang lahat ng premium grade na Divine God ng lahi ng hayop ay tinawag na mga ninuno ng hayop. Ang bawat ninuno ng hayop ay may napakataas na katayuan at itinuturing na isang senior na miyembro ng lahi ng hayop. Dahil sa mga hindi magandang pangyayari, dalawang ninuno ng hayop ang bumagsak, na naging malaking pagkawala sa Beast City. Nagballistic si Marlon nang marinig ang kanilang pagkamatay. Umalangaw-ngaw ang mga dagandong ng galit mula sa loob ng kanyang lihim na silid. Nayumanig sa buong Beast City. Well, gusto kong makita kung ano ang nangyari sa Blue Ocean Universe Community. Paanong ang lahat ng ating mga tauhan ay nalipol? Dalawang ninuno ng hayop ang napatay at naglayas pa ang dalawa pang ninuno ng halimaw. Sabi ni Marlon pagkatapos niyang iayos ang sarili. Gumagawa siya ng gestures habang sinusubukang alamin kung ano ang nangyari sa kanyang mga tropa. Bilang isang namamahala na Diyos, may alam siya tungkol sa orihinal na magulong batas. Ang orihinal na magulong batas ay ang pinaka-primitive at misteryosong batas.
At kinakatawan nito ang katotohanan ng magulong espasyo. Hindi nagtagal. Nagsimulang lumitaw ang mga imahe sa kanyang harapan na sunod-sunod. Ipinakita ng mga larawan kung paano marahas na inilabas ng isang binata ang mga miyembro ng lahi ng hayop nang walang anumang kahirapan. Inihayag ng mga larawan kung ano talaga ang nangyari sa kanyang hukbo sa Blue Ocean Universe Community. Kasama na sa Black Cosmos. Ang batang ito ay nakasuot ng maskara. Hindi ko siya makita ng tama. Tinitigan ni Marlon si Dustin sa larawan. Ngunit hindi niya makilala ang binata kahit anong pilit niya. Sa mga larawang ito, ang ibabaw ng katawan ni Dustin ay palaging natatakpan ng isang layer ng fog. Mahigpit na itinatago hindi lamang ang kanyang hitsura kundi pati na rin ang aura ng kanyang espiritual na kaluluwa. Kaya naman, walang kahit katiting na pagkakataon si Marlon na makilala si Dustin. Ang tanging paraan upang makilala ang isang banal na Diyos ay sa pamamagitan ng aura ng espiritual na kaluluwa. Ito ay dahil ang mga banal na Diyos ay madaling baguhin ang kanilang hitsura ngunit hindi nila maaaring baguhin ang aura ng espiritual na kaluluwa. I can't even see through his tricks. Siguradong nagmula ang binatang ito sa isang super force o isang bawal na lugar sa Sea of Chaos. Mabuti. Napakahusay. Gusto kong makita ang lahat ng puwersa na may lakas ng loob na mag-apoy ng mga salungatan sa atin. Kung gusto kong pamunuan ang Sea of Chaos, kailangan kong sirain ang mga puwersang iyon bilang babala sa iba. Walang makakasagabal sa daan ko. Bulong ni Marlon sa sarili habang nagmumuni-muni sa secret room. Sa tingin ko ay oras na para pumunta sa Beast Den para makipag-usap sa ating mga Supreme Grandmasters. Sabi niya habang kumalma siya sa medyo seryosong mukha. Arvin, buksan mo na ang Beast Den. Papasok na ako, sabi ni Marlon habang nakatitig sa kawalan sa kalayuan lang sa kanya. May malabong anino na nakatayo sa lugar na iyon sa kawalan. Ang anino na ito ay halos hindi nakikita. Karamihan sa mga banal na Diyos ay hindi makikita ito kahit na sa tulong ng kanilang sariling kahulugan. Aking Panginoon. Ang Beast Den ay sarado na sa mahigit kalahati ng isang magulong panahon. Ang ating mga Supreme Grandmaster ay nagkokonekta sa kanilang paglilinang. Sigurado ka bang gusto mong istorbohin sila? Nagdududang sagot ng anino. Kung gusto nating pamunuan muli ang Sea of Chaos, kailangan natin silang tulungan. Ang pagkuha ng kontrol sa Sea of Chaos ay magiging isang magandang gawain sa ating Beast City. Huwag kang mag-alala. Sigurado akong maiintindihan nila at pipiliin nilang suportahan ako. Sagot ni Marlon habang nakataas ang kanyang ulo ng buong kumpiyansa. Nasa, sagot ng anino sabay tango. Pagkatapos ay nawala ang anino. Naglaho sa manipis na hangin. Sa Blue Ocean Universe Community. Matapos mapawi ang hukbo ng lahi ng hayop. Ang lahat ng mga nilalang sa komunidad ng universo ay nagsaya sa isang matagumpay na kaguluhan. Nang matanggap ang mensahe mula kay Inek, ipinagpatuloy ni Jean na ibalik ang lahat ng miyembro ng Woklan sa Blue Ocean Universe Community. Hindi nagtagal. Ang Blue Ocean Universe Community ay nasa ilalim ng kontrol ng mga tropa ng lahi ng hayop. Ang lahat ng mga katutubo ay ginawang mga alipin habang sila ay nahaharap sa matinding paghihirap at kahihiyan. Pinilit silang gumawa ng maraming bagay na labag sa kanilang kalooban. Ngayong napatay na ang mga mananakop, sa wakas ay nabawi na nila ang kanilang kalayaan. Nagdaos sila ng ilang kapistahan upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Sumasayaw at kumakanta ng maingay habang nagsasaya sila sa kanilang paglaya mula sa kakilakilabot na kontrol. Gayunpaman, ang lahat ng dumalo sa mga kapistahan ay mga karaniwang nilalang lamang. Ang mga pinuno at ang mga pinuno ng makapangyarihang puwersa sa Blue Ocean Universe Community ay, sa katunayan, labis na nag-aalala, hindi nagtagal. Isang malaking bilang ng mga nangungunang master ng Blue Ocean Universe Community ang dumating upang makilala si Inek. Ang mga bisita ni Inek ay walang iba kundi ang mga banal na Diyos mismo. Kabilang sa mga ito, mayroong 2 premium grade na Divine God. 12 ng medium grade na Divine God. At daan-daang preliminary grade na Divine God. Ang mga banal na Diyos na ito ang pinakamalakas sa Blue Ocean Universe Community.
Ang dalawang premium grade na Divine God ay nagtamo ng malubhang pinsala at hindi pa rin nakaka-recover sa kanilang kondisyon. Nang magsimula ang digmaan, sinalakay sila ng 4 na premium grade na Diyos ng lahi ng hayop at sinaktan sila ng malupit. Nang maglaon ay tumakas sila sa kanilang lupang ninuno, na halos nakatakas mula sa kamatayan. Ang mga katamtamang antas na mga banal na Diyos at ang mga preliminary grade na mga banal na Diyos ay nahuli o tumatakbo ng balisa para sa kanilang buhay. Ngunit natalo ni Dustin at Enoch ang hukbo ng lahi ng hayop. Inalis ang ugat ng paghihirap ng kanilang komunidad. Sa makatuwid, ang lahat ng mga banal na Diyos ng Blue Ocean Universe Community ay talagang pinalaya. Master Enoch, maswerte kami sa iyo. Nilabanan mo ang mga mananakop sa isang kritikal na oras at nailigtas ang buong Blue Ocean Universe Community. Pinuri ng isang premium grade na banal na Diyos si Enoch. Ang premium grade na banal na Diyos ay isang puting buhok na elder. Nakasuot siya ng puting maluwag na balabal. Mukhang isang taong may karunungan. Siya ay isang superior na elder ng isang malaking sekta sa Blue Ocean Universe Community. At isa rin sa mga top-notch master sa Blue Ocean Universe Community. Ang kanyang katayuan ay hindi mas mababa kaysa kay Enoch. Master Enoch, malaki ang naging kontribusyon mo sa Blue Ocean Universe Community. Lahat ng iba pang mga banal na Diyos ay sabay-sabay na bumati sa kanya. Nagkamali pala sila at iniisip na si Enoch ang nagwakas sa hukbo ng lahi ng hayop sa kanyang sarili. Wala silang ideya kung ano ang nangyari. Dahil wala sa kanila ang naroon noong nakipaglaban sina Dustin at Enoch sa mga mananakop. Hindi nila naramdaman ang labanan sa kanilang mga katangian na kahulugan. Noong panahong iyon, sila ay nagtatago mula sa hukbo ng lahi ng hayop o nahuli bilang mga bilanggo. Hindi sila nang ahas na ilabas ang kanilang mga sarili na pakiramdam upang madama ang mga nangyayari noon. Hanggang sa ipinaalam sa kanila ni Enoch na ang mga hukbo ng lahi ng hayop ay nawasak na sila ay naglakas loob na bumalik at magpakita. Kaya, inisip nilang lahat na si Enoch lamang ang nagligtas sa buong pamayanan ng Sansinukob. Nobela, wala sa kanila ang nagbigay pansin kay Dustin dahil isa lamang siyang preliminary grade na Diyos na Diyos. Haha, nambobola ako. Responsibilidad nating labanan ang lahi ng hayop at protektahan ang Blue Ocean Universe Community. Hindi ko hahayaang sirain nila ang ating tinubuang bayan. Sagot ni Enoch habang nag-aalangan na tumawa. Enoch, hindi kita gusto noong una. Ngunit sa pagkakataong ito, nakuha mo ang aking paggalang sa iyong mga aksyon. Naligtas mo ang buong Blue Ocean Universe Community. Pag-amin ng isa pang premium grade na Diyos na Diyos. Mukha siyang malakas at may isang pares ng malalaking mata. Malakas ang boses niya para marinig ng lahat. Sa katunayan, matagal na siyang nabubuhay at matanda na. Gayunpaman, itinago niya ang kanyang sarili bilang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi pawis para sa mga banal na Diyos na baguhin ang kanilang hitsura. Haha, ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Kahit na palagi tayong nag-aaway ng lantaran at kahit palihim. Pinahahalagahan pa rin kita, sabi ni Enoch habang binigyan siya ng isang magiliw na ngiti. Master Enoch, punta tayo sa punto. Naniniwala ako na alam mo lahat na tayo at ang Beast City ay naging sinumpaang magkaaway. Ang mga tao ng Beast City ay tiyak na babalik sa lalong madaling panahon. Kaya dapat tayong magkaisa upang bumuo ng isang alyansa. Sa ganoong paraan, magiging posible para sa atin na lumaban sa kanila. Ang puting buhok na premium grade na banal na Diyos, na inilatag ang kanyang pangunahing agenda. Kailangan nating magkapit kamay. Kung hindi, hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon laban sa lahi ng hayop. 2/3. Ang iba pang mga banal na Diyos ay nagdagdag ng nakakumbinsi. Master Enoch, sa tingin ko gagawa ka ng perpektong pinuno para sa alyansa. At saka, walang ibang mananagot maliban sa iyo. Iminungkahi ng may puting buhok na premium grade na banal na Diyos. Master Enoch, tama siya. Tanggapin ang gawain. Mula ngayon, tatawagan ka naming pinuno na Enoch. Ang iba pang mga banal na Diyos ay nagtaas ng kanilang mga kamao bilang sila ay sumang-ayon. Gusto mo ako maging pinuno ng alyansa? Ulit ni Enoch. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat.
Pagkatapos ay napalingon siya kay Dustin na nakatayo sa di kalayuan. At may naisip siyang ideya. Sa lahat, nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagtitiwala sa akin. Pero hindi ako qualified para sa trabaho. May kilala akong tao na mas bagay kaysa sa akin. Kung handa siyang maging pinuno ng ating alyansa, maaari tayong magkaroon ng pagkakataon laban sa lahi ng hayop. Anunsyo ni Enoch habang nakatitig kay Dustin. Oh, ganun ba? May mas kayang gawin ang trabaho kaysa sa iyo. Master Enoch. Ang iba pang mga banal na Diyos ay nalito dahil hindi nila naisip na may mas karapat dapat para sa responsibilidad kaysa kay Enoch. Isa sa mga banal na Diyos na naruroon ay hinimok. Siya nga, walang iba kundi si Leader Dustin. Sagot ni Enoch habang nakaturo kay Dustin. Biglang lumingon ang lahat ng Divine God sa direksyon ng binata. Nang mapagtanto nilang binata ang taong inirerekomenda ni Enoch. Natarante silang lahat. Kaya mariing inirerekomenda mo na ang batang ito ay magiging pinakamataas na pinuno ng ating alyansa. Inilabas ng mga banal na Diyos ang kanilang mga pagpipilian na pakiramdam upang suriin kaagad ang lakas ni Dustin. Ang mga malalawak na paglalakad sa pandama ay dumampi sa katawan ni Dustin. Para bang ang mga banal na Diyos ay sinusubukang makita sa pamamagitan niya. Kung ito ay isa pang preliminary grade na banal na Diyos sa sapatos ni Dustin. Siya ay matatakot at magkakaroon pa ng maliit na internal injury. Kung tutuusin, ang bawat mas malalim na kahulugan na inilabas ng 2 premium grade na Divine God. 12 ng mga medium grade na Divine God at daan-daang preliminary grade na Divine God ay napakalakas. Lalo na kapag na-activate ang lahat ng sabay-sabay. Gayunpaman, nakatayo pa rin si Dustin na may malabong hitsura sa kanyang mukha. Hindi man lang siya nagpanik. Lalo pat nasugatan siya. Seryoso. Inirerekomenda ako ng elder na ito na maging pinuno ng napakalaking alyansa na ito. Palihim na umiling si Dustin at ipinikit ang mga mata. Enoch, hindi ka pwedeng magseryoso. Sumasang-ayon ako sa iyo. Ang taong ito ay talagang matapang at siya ay mas makapangyarihan at matalino kaysa sa sinumang ka-level niya. Ngunit higit pa riyan ang kailangan para maging pinuno ng alyansang ito. Nakalulungkot, hindi ko iniisip na siya ay palaging magiging isa. Ang malakas na premium grade na banal na Diyos ay unang nagpahayag ng kanyang mga saloobin. Master Enoch, masasabi ko na ang binatang ito ay napakalapit sa iyo. Talent ba siya sa clan mo? Tanong ng white-haired premium grade Divine God. Hindi siya miyembro ng aming angkan. Hindi kami ganoon kapalad na magkaroon ng ganoong talentong binata sa aming angkan. Upang sabihin sa iyo ang totoo, si Leader Dustin ay hindi katutubong sa Blue Ocean Universe Community. Kakapunta lang niya dito noong 1 buwan. Matapat na sagot ni Enoch. Anong sabi mo? 1 buwan lang siya nakarating dito. Enoch, anong balak mo? Paano mo maiisip ang taong ito ay mas kaysa sa iyo? Isang taong nabuhay sa buong buhay niya dito. Upang maging pinuno ng Alisa at lumaban para sa Blue Ocean Universe Community. Kung ayaw mong maging leader, sabihin mo lang, nagdudulot ba sa iyo ng labis na kasiyahan ang paglalaro sa amin ng ganito? Kung alam ng iba na hinahayaan nating maging pinuno ang isang preliminary grade na banal na Diyos, tayo ay magiging katatawanan. Naisip mo na ba iyon? Reklamo ng malakas na premium grade Divine God. Mainit ang ulo niya. Nagkunwaring umubo si Dustin dahil sa kahihiyan. Bigla na lang siyang naging sentro ng atensyon. Wala man lang nagtanong sa kanya kung gusto niyang maging pinuno ng alyansa. Sa sandaling iyon, lumitaw ang kapatid ni Shepard si Hannah nang wala sa oras at hinawakan si Dustin sa braso upang ipakita ang kanyang suporta. Dustin, nasa tabi mo ako. Isa kang superhero sa akin. Wala kang hindi magagawa, sabi ni Hannah. Sa isang pagpupulong ng pinakamahalagang figure ng komunidad ng universo na ito. Naglakas loob siyang pumunta rito para suportahan si Dustin. Tila siya ay isang matapang na babae. Hindi nagalit o natakot si Dustin dahil sa mga ugali ng mga Diyos na iyon sa kanya. Kung tutuusin, hindi man lang sila makapagbigay ng pananakot sa kanya. Gayunpaman, nagulat siya sa ginawa ni Hannah. Nakaramdam siya ng init sa mga salitang nagbibigay ng lakas ng loob at nagustuhan niya ito.
Lahat, makinig ka sa akin. Kailangan ninyong malaman na hindi ako ang nagligtas sa Blue Ocean Universe community mula sa Beast Race. Si Leader Dustin iyon at halos lahat ay ginawa niya mag-isa. Kung masasabi ko, siya ang ating tagapagligtas. Noong panahong iyon, malapit nang masira ang aming angkan. Ngunit dumating siya sa aming buhay at tinulungan kaming makayanan ito. Hayaan akong ilagay ito ng simple. Nag-iisa si Leader Dustin ng isang premium grade na banal na Diyos. Malubhang nasugatan ang isa at tinakot ang isa. Sa huli, nagawa kong pumatay ng isang premium grade na banal na Diyos lamang sa tulong niya. Nagsasabi ako ng totoo. Siya ang nagligtas sa ating universe community. Hindi ako, sabi ni Enoch na puno ng passion. Nagbibiro ka talaga, dahil sa mga salita ni Enoch. Natulala ang lahat ng mga Diyos. Tinitigan ng mga divine god na iyon si Dustin mula ulo hanggang paa. Gayunpaman, hindi pa rin sila makapaniwala sa sinabi ni Enoch. Paano posible para sa isang binata, na isang preliminary grade na banal na Diyos na magagawa iyon? Pinatay niya ang isang premium grade na banal na Diyos. Nasaktan ng husto ang isa at tinakot pa ang isa. Paano naging posible iyon? Si Enoch ay dapat gumawa ng lahat ng ito. Ang mga banal na Diyos na naruroon ay nag-isip sa kanilang sarili. Siguradong nagsisinungaling ka, Enoch. Ano ba ang gusto mo? Kung ayaw mong maging pinuno ng alyansa, sabihin mo lang sa amin ng diretso at itigil ang pag-ikot sa bush. Ngunit huwag kang magtapon ng katawa-tawang pagpili sa amin dahil lang sa naging masyadong sentimental. Maaari tayong pumili ng ibang tao sa ating sarili. Bakit mo kami sinusubukang lokohin ng napakasamang kasinungalingan? Kung nagbibiro ka, hindi nakakatuwa. Ang malakas na premium grade divine god huffed habang pinipitik niya ang kanyang pulso. Para ipahiwatig ang kanyang inis at sama ng loob sa bagay na iyon. Tama siya, Master Enoch. Napakalayo mo na. Hindi ito nakakatawa. Tsaka naniniwala ako na masyado na tayong nagtagal sa kalokohang ito. Kalimutan ang binatang ito at bumalik tayo sa ating negosyo. Master Enoch, seryoso pa rin kami sa pagrekomenda sa iyo na maging pinuno ng aming alyansa. Kinikilala namin ang libingan na kailangan upang bumuo ng isang alyansa. At kailangan namin ng isang mahusay na pinuno upang tumayo at pangasiwaan ang sitwasyon. Kailangan namin ng isang tulad mo na tutulong sa amin laban sa Beast City. Sabi ng white-haired premium grade divine god. Sir, please take your time. Naniniwala akong hindi na kailangan ang presensya ko dito. May one muna kita sa ngayon. Sabi ni Dustin kay Enoch at tumalikod na sa pagtatangkang umalis. Sa lahat ng ito, mukhang kalmado si Dustin. Na para bang walang nakaapekto sa kanya tungkol sa kamakailang debate. Huwag kang magalit, Leader Dustin. Tawag ni Enoch sa kanya. Pagkatapos ay bumaling siya sa mga banal na Diyos sa paligid niya. Why the hell are you all so stubborn? What makes you think na ako ang gumawa ng lahat ng iyon? Si Leader Dustin ang tunay na nagligtas sa atin. Paano ka hindi naniniwala? And how dare you talk to him like that? Utang ninyong lahat sa kanya ang kapayapaang tinatamasa ninyo ngayon. Ibinibigay ko ang aking mga katangiang moral at kahit na inilalagay ko ang reputasyon ng aking angkan sa linya upang manampa na lahat ng sinabi ko sa iyo ay totoo. Pinapayuhan ko kayong isaalang-alang ang aking panukala at pag-isipang mabuti. Si Leader Dustin ang tanging makakatulong sa atin na labanan ang lahi ng hayop. Ang ating kaligtasan ay nakasalalay dito. Kung itatapon natin ang pagkakataong ito na magkaroon ng ganoong kwalipikadong pinuno. Pagsisihan natin ito sa lalong madaling panahon. Nadidismaya na. Nagtaas ng boses si Enoch. Well, nang marinig ang mga salita ni Enoch, ang mga banal na Diyos na iyon ay nag-alinlangan at nawala sa pag-iisip. Inilagay niya ang kanyang mga moral na katangian at isinapanganib pa niya ang reputasyon ng kanyang angkan upang magarantya ito. Hindi naman siya mukhang nagbibiro. Makapangyarihan ba talaga ang lalaking ito gaya ng sinasabi niya? Itinatago ba niya ang kanyang tunay na kapangyarihan at lakas? Napatingin muli ang lahat kay Dustin. Dustin, umalis na tayo rito. Huwag mo nang pansinin itong mga tanga at mahilig sa sarili. Matatandang lalaki,
Sabi ni Hana habang nakakapit sa braso niya para ay comfort siya. Umabot sa butas ng ilong ni Dustin ang matamis na bango ng katawan nito dahilan para medyo malasing ito. Hindi alam ni Dustin kung ano ang gagawin sa matapang at walang pigil na batang babae na nakakapit sa kanya sa sandaling iyon. Wala siyang choice kundi hayaan siya. Sa anumang kaso, hindi siya magdaranas ng anumang pagkawala. Brat, halika dito at ipakita sa amin kung ano ang mayroon ka. Biglang sabi ng malakas na premium grade Divine God. Naglakad siya patungo kay Dustin. Sinusubukang sukatin ang lakas ng binata. Dahil hindi siya komportable sa ugali ng Diyos sa kanya. Naging malamig at mahigpit ang mga mata ni Dustin. Ismail, ano ba? Huwag mong gawin yan. Sigaw ni Inak sa malakas na premium grade Divine God na iyon na nakakunot ang mga kilay. Alam niya kung ano ang kaya ni Dustin at maaaring hindi ito kakayanin ni Ismail. Si Ismail ay walang kalaban-laban para kay Leader Dustin kahit na sa kanyang peak state. Not to mention na siya ay malubhang nasugatan. Kapag mali ang paghampas niya kay Dustin, baka mapatay siya. Nag-aalalang naisip ni Inak.